tunay na pagmamalasakit sa kapwa at gayon din po sa lahat ng ating pong ginagawa. Ginagawa po ng pagmamahal ang lahat. Even though we have obligation to do our duties and responsibilities, pero yung ating pong mga obligasyon ito, kapag mayroong pagmamahal at pagmamalasakit, ito po ay nahuhulog po doon sa pagkakaroon ng busilak na puso upang maglingkod sa ating bayan at sa ating pong kapwa. Ang pagmamalasakit naman, ito po yung laging handa ka na tumulong, makinig at magbigay po ng serbisyo na nakabatay sa pangangailangan ng tao, hindi lang sa iyong patakaran o sa iyong posisyon o sa iyong trabaho, kundi papaano ka magserbisyo maabot ang ating pong mga mamayan o mga taong lumalapit sa inyong pong mga opisina. Ayon po doon sa ating batayan sa talata sa unang Korinto, chapter 16, verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng mayroong pagmamahal. Alam niyo po, ang isang taong punong-puno ng pag-ibig, matagal po yan tumanda. Bakit? Kasi lagi po siyang masaya, lagi po siyang inspired, lagi po siyang masigla, at laging positive vibes ang gusto niya lagi. Tingnan mo yung katabi mo kung bata pa. Batang-bata. Meron po nagsabi, edad lang ang tumatanda, pero ang mukha lalong bumabata. Dahil po yan sa pag-ibig na meron ka ngayon. Kasi sabi nga ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 16:14, kapag ating ginagawa ang lahat ng ating pong gawain sa bahay man, sa komunidad man, maging sa ating opisina na mayroong pagmamahal, ito po ay nagdudulot ng kagalakan, kasiyahan sa iyong buhay. Ang sabi pa doon sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa makasariling layunin o dahil sa mapagmamataas. Halip, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Sa ating pong trabaho, lalo tigit sa civil society, meron talagang positioning or meron pong ranking. Merong simpleng empleyado at meron namang boss. Pero ang isang tagubilin ni Apostol Pablo ulit, huwag nating intindihin kung ano man ang iyong posisyon dito sa gobyerno. Ang ating alalahanin ay kung paano ka makapaglingkod hindi para sa iyong sarili, kundi para sa mga mamayan, sa ating gobyerno, sa ating lipunan at sa mga tao na lumalapit sa ating opisina upang humiling ng serbisyo. Alam mo, halimbawa kung ikaw man ay boss at talagang lahat ng iyong subordinate ay talagang na-approach ka, so nagiging maganda yung atmosphere ng isang opisina. Kumpara mo doon sa bossy na boss. Okay? So, medyo may pag-aalinlangan ang mga empleyado lumapit sa kanya dahil baka pagalitan at sirmunan. Kaya mga boss, smile lang din kapag may time. Yeah? At siyempre sa mga empleyado, always love your job. Bakit mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit? At bakit ito ay nagkakaroon ng serbisyong tapat para sa bayan? Ang pagmamahal at pagmamalasakit, ito po ay nagbibigay po ng inspirasyon sa buong kawani o sa buong opisina, sa buong LGU at iba pang mga opisina po natin dito sa local, sa ating pong bayan ng Bruce Point. Kapag ikaw ay isang empleyado na mas mapagmahal at mapagmalasakit,
ikaw mismo ay nagbibigay ng inspirasyon para sa iba. At nagdadala ito ng maayos na motibasyon na ang bawat isa ay gagalaw at kikilos din na merong pagmamahal. Tingnan natin, no? Kung ikaw mismo ay nagiging inspirasyon dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit at nagiging modelo sa iba, ang opisina po natin ay mapupuno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Pangalawa, bakit mahalaga po ito? Ito po ay nagpapatibay ng tiwala. Sino po ang nagmamahal na tao na gagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa? Di ba po wala? Di ba kapag nagmamahal tayo, ang iniisip natin puro kabutihan para ma-inspire o kaya naman para makita na tayo talaga ay mabuting tao? Kaya kapag tayo uspos ng pagmamahal at pagkakalina sa ating kapwa, ikaw mismo, isang karakter ang madidevelop pa rin sa iyo. Ito yung mapagkakatiwalaan ka. Ito yung magiging katingkatiwala ka bilang isang empleyado. Magiging matibay ang iyong paglilingkod dahil maraming tao sa paligid mo ay pagtitiwalaan ka. Dahil nakikita lang, punuspos ka ng pagmamahal. Mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung kapo, office mate mo, mahal mo ang mga tao lumalapit sa iyo. So, masasabi ng tao sa paligid mo, itong tao na ito mapagmahal at mapagkakatiwalaan. Pangatlo, bakit mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit? Ito po ay nagpapakita ng tunay na paglilingkod. Naalala ko yung binahagi po ng aking kapatid. Siya po ay nurse sa Saudi Arabia. Meron pong nurse na Pilipino, meron mga nurses sa iba't ibang lahi. Kung bakit daw gustong-gusto ng ibang bansa ang Pilipino na maging empleyado po nila, at ito po'y napatunayan ng kapatid ko doon sa hospital sa Saudi. Ang Pilipino daw, pag nagbagtik na yung oras, kapag may ginagawa, hindi pababayaan yung pasyente. Tatapusin hanggang maging maayos yung kalagayan ng pasyente. Pero yung ibang lahi, kapag oras na, kahit nandoon sila sa kanilang paglilingkod sa pasyente, iiwanan nila yung pasyente. Wala rin magagawa yung pasyente kasi ruling po yun ng ospital. Ibig sabihin, ang Pilipino, hindi po dahil sa obligasyon niya, kaya niya ginagawa na yun, yung extend niya yung oras, kundi ito ay merong pagmamahal at pagmamalasakit doon sa pasyente. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo narito dahil sa ating obligasyon. Hindi dahil meron tayong trabaho, kundi ito ipagkaloob natin ang tunay na paglilingkod outside do sa ating obligation. Kasi kapag ang isang bagay ay ginagawa mo out of the obligation, that is love and concern. Kaya, mga kapwa ko na trabaho, always remind these things. Do your job with love and concern. At ikaw mismo yung magkakaroon ng kaganakan at kasiyahan sa iyong puso. Ang tunay na paglilingkod ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit. Ito po ay nakatuon sa kapakanan ng lahat. Naghahanap siya ng paraan upang maging magaan ang serbisyo na kanyang ibibigay sa taong mga nangangailangan sa kanya o sa kanyang opisina. Madali po siyang lapitan, magiliw po ang kanyang serbisyo, laging naka-smile kapag nag-iestima, approachable po siya. Kapag ito ang ating mga gesture, mga kasama, so mararamdaman ng mga taong lalapit sa iyo na talagang in love ka sa trabaho mo.
meron kang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Alam niyo po, pag meron po tayong pagmamalasakit sa ating kapwa at pagmamahal, ang magbibenepisyo nito walang iba kundi ikaw rin. Nagiging mabuting tao ka, nagiging kilala ka bilang a good person, good employee, and good servant of our government. Sino po dito ang nakarinig na pinagyabang ka or ipinagmalaki ka na itong empleyado na nasa harapan po yung Municipal Assessor's Office na meron diyang empleyado sa Assessor's Office na ang giliw-giliw niya, ang saya-saya niya, at hindi ako nahirapan sa kanya mag-transact. Diba? Tapos na-mention pa yung pangalan mo. Diba? So very, inspiring and very proud na meron tayong empleyado na ganon, talagang pinopromote yung kagandahan mo. Sa pagkatapos, ang paglilingkod na may pagmamahal at pagmamalasakit ay naghahatid po ng kaginawaan sa kabuuan ng ating pong local government unit at maging sa lahat ng ating ahensya ng gobyerno. Lagi nating mahalin ang ating pong ginagawa. Lagi nating mahalin yung ating paglilingkod. Lagi nating mahalin at palagahan ang mga tao lumalapit sa atin. Pagsilbihan natin sila ng nararapat upang ang ating bayan ay makilala na isang mapagmahal at mapagmalasakit na bayan. Sa huling verse, Colossians chapter 3, verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso. Kapag ito ay ginagawa ng buong puso, walang kayang sukatan o walang bagay na sukatan na iyong ilalagay. Hindi kayang sukatin ng pera, hindi kayang sukatin ng posisyon, hindi kayang sukatin kung sino ka man. Ang magsusukat ng ito ay yung naramdaman ng tao pagmamalasakit mula sa iyo bilang isang servant leader. Muli, mapagmahal na araw at isang linggo sa bawat isa, magmalasikitan po tayong lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. Mahal kita.